Sa isang marangyang mansyon na tila walang buhay, nakakulong ang bilyonaryong si Jethro, hindi sa kanyang wheelchair, kundi sa sarili niyang galit at kalungkutan. Ang kanyang limpak-limpak na yaman ay hindi kayang puna ng puwang sa kanyang puso na iniwan ng isang trahedya. Lahat ng sinubukang mag-alaga sa kanya ay tumakbo palayo. Sinukuan siya ng lahat. Hanggang sa isang araw, isang simpleng dalaga ang dumating at ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa halip na matakot, sinagot niya ang bawat masasakit na salita at sigaw ng binata. Ang katapangan niyang ito ang nagbukas ng pinto tungo sa paghilom, hindi lamang ng kanyang mga paa, kundi lalo't higit ng kanyang pusong matagal ng wasak. Walang perpektong magulang. Ito ang katotohanang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Gideon Santos at G. Montreal. Kahit pagod na, hindi nila kayang sukuan ang kanilang anak na si Jethro. Sadyang may mga anak lang na tila nakakalimot na lumingon kahit saan sila nagsimulang matuto. Sa malawak at tahimik na kusina ng mansyon, muling umalingaw-ngaw ang isang sigaw na puno ng galit. Ano ba? Hindi ka ba marunong magluto? Alam mo ba ang pinasok mo, napakaalat mong magluto? Ang sigaw na iyon ay mula kay Jethro, nakatutok sa kanyang bagong personal maid, nanginginig ang dalaga. Sorry po, sir. Halos pabulong na sagot nito habang ang mga luha ay namumuuna. I don't need your sorry, anggil ni Jethro. Hindi ka na natuto. Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Napayuko na lamang siya, tahimik na umiiyak. Sa may pintuan ng kusina, natigilan sa pagpasok ang mga magulang ni Jethro. Napapailing na lang sila, nasasaktan para sa katulong at para sa kanilang anak. Agad nilapitan ng ginang ang katulong at pinakalma. Pasensya ka na sa anak ko, Hija. Ngunit umiling lang ang dalaga. Sorry ma'am, pero alis na po ako. Hindi ko na po kaya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng ginang. Tumango na lang siya. Hindi niya masisisi ang dalaga. Hindi niya masisisi ang sunod-sunod na pag-alis ng mga personal maid ng kanyang anak. Dahil lahat sila ay nakaranas ng matinding gaspang ng ugali nito. Nalulungkot ang ginang. Hindi naman ganito ang kanyang anak noon. Masayahin si Jethro. Nagbago ang lahat ng magkaaksidente siya. Naging lumpo ang binata at iyon din ang pumatay sa dating Jethro. Ang ipinalit ay isang binatang mainitin ang ulo at puno ng galit sa mundo. Anak, pang ilang maid mo na yung umalis ngayon? Tanong ng kanyang ina, puno ng pakiusap. Isang araw lang tumatagal lahat ng kinukuha namin para sa'yo. I told you, I don't need anyone. Lalo na ang mga katulong na walang ginawang tama, sagot ni Jethro. Jethro, anak, pwede naman silang kausapin ng maayos. Hindi mo kailangang palaging sumigaw, pilit ng kanyang ama. I'm tired. Please, leave me alone, sagot ng binata. Jethro, kailangan mo ng personal maid, giit ng kanyang ina. Hindi kami pwedeng araw-araw na dumalaw dito dahil sa mga business trip. Ayaw mo namang tumira sa bahay natin kung saan maraming katulong at nandoon ang kapatid mo. Sinabi ko na hindi ko kailangan ng tulong. Hayaan niyo ang kapatid ko sa buhay niya. At pwede na kayong umalis. Gusto ko nang magpahinga. Napabuntong hininga na lang ang mag-asawa. Tumayo ang kanyang ama. Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo. Hinayaan lang ng binata na itulak ng ama ang kanyang wheelchair. Pagkasara ng pinto, doon lamang lumabas ang tunay na nararamdaman ni Jethro. I hate it when people around me pity me as if I needed it. Bulong niya puno ng pait. Tiningnan niya ang kanyang mga paa. Lintik kasing mga paa to, napakawalang kwenta. Inis niyang sabi at kasabay noon ay ang pagpatak ng luha. Hindi niya alam na nasa labas pa rin ng kwarto ang ama. Dinig ang lahat. Napayuko ang Ginoo. Muli, naramdaman niya ang matinding awa. Simula nang maaksidente ito, ayaw na nitong tumanggap ng tulong. Dahil sa isip niya, kinakaawaan lamang siya. Pagbalik ng Ginoo sa sasakyan, sumalubong sa kanya ang tanong ng asawa. Ani, anong gagawin natin sa anak mo? Hindi pwedeng wala siyang kasama.
Ayaw rin naman niya na nandun tayo. Alam mo naman ang anak mo, ayaw niyang kinakaawaan siya. Pero baka mapaano siya doon. Huwag kang mag-alala, sabi ng Ginoo habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Hahanap pa rin tayo ng personal maid para kay Jethro. Sana nga lang, ang susunod na mahanap natin ay yung kayang tumagal. Tumingin ang ginang, may luha sa mga mata. Ang hirap maghanap araw-araw. Kahit lakihan pa natin ang sahod, sa huli, umiiyak lang din sila dahil sa anak natin. Niyakap ng Ginoo ang kanyang asawa. Kahit sukuan siya ng lahat, hindi natin siya susukuan. Tandaan mo yan, hindi tayo mapapagod para kay Jethro. Sila ang kanyang mga magulang. Sila na lang ang natitirang hindi tumatakbo palayo sa kanya. Samantala, habang ang mag-asawang Montreal ay nag-aalala, may isa ring naglalakad na may mabigat na pinagdadaanan. Ito si Elsie. Bit-bit niya ang kanyang lumang folder na may lamang resume. Iyon ang kanyang sandata. Naghahanap siya ng kahit anong trabaho. Mag-isa na lang siya sa buhay. Mula nang pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina, 3 buwan pa lang ang nakalipas dahil sa atake. Ang bawat sentimong kikitain niya ay mahalaga. Para sa pangarap niyang makabangon at para sa alaala ng kanyang ina. Habang naglalakad sa mataong kalsada, napansin niya ang 2 mag-asawang may edad na. Kitang-kita ang pagod at lungkot sa kanilang mga mata na tila may hinahanap. Sila pala ang mga magulang ni Jethro. Ngunit bago pa niya maintindihan ang kanilang sitwasyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Bigla na lang, may humablot sa bag ng ginang. Napasigaw ang matanda sa gulat at takot, walang pagdadalawang isip. Hindi nag-isip si Elsie. Tumakbo siya. Mabilis niyang hinabol ang magnanakaw. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, ngunit mas matindi ang kagustuhan niyang tulungan ang ginang. Nang maabutan niya ang lalaki, hiniklat niya ang likod ng damit nito. Mahigpit niyang pinilipit ang kamay ng magnanakaw patalikod. Ang laki-laki mong tao, sigaw ni Elsie na may tapang sa boses. Hindi ka marunong maghanap buhay? Hindi ka marunong lumaban ng patas? Aanhin mo yang laki ng katawan mo, ha? Masakit! Daing pa ng lalaki, pilit na kumakawala. Masasaktan ka talaga kapag hindi mo binitawan ang bag na ninakaw mo. Ganti ni Elsie at lalong hinigpitan ng hawak. Agad namang binitawan ng lalaki ang bag. Sakto namang may mga dumating na tanod, kasunod ang mga pulis. Kinupasan siya ng takot. Kinuha ni Elsie ang bag at nilapitan ng mag-asawa na mukhang takot pa rin. Bag niyo po. Salamat, iha, sabi ng ginang na may luha sa mata. Wala po yon, sagot ni Elsie at ngumiti. Ngunit nagtaka si Elsie nang dumukot ang ginang sa kanyang wallet. Inabot nito sa kanya ang isang bundle ng pera. Konting pasasalamat para sa pagtulong mo, iha. Sige na, tanggapin mo na. Nagkatinginan ng mag-asawa, tila nag-uudyok. Hindi po, mariing sabi ni Elsie. Pasensya na po, hindi ko po matatanggap ang pera ninyo. Hindi ko po inisip yan bago kayo tulungan eh. Ngunit may isang ideya si Elsie, isang pakiusap. Pero, sabi niya at ngumiti, kung bibigyan niyo po ako ng trabaho, yun na lang po siguro. Mas kailangan ko po yun kaysa sa pera na mauubos din naman kaagad. Trabaho? Tanong ng Ginoo na nagulat. Opo, trabaho po. May alam po ba kayo? Nagkatinginan ulit ang mag-asawa. Nag-aalangan, nag-iisip. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Paano nila sasabihin ang katotohanan tungkol sa kanilang anak? Dahil baka kapag nalaman ni Elsie ang kalagayan ni Jethro ay agad itong umayaw. Bakit po? Tanong ni Elsie na ramdam ang kanilang pag-aalangan. Ano kasi? Simula ng ginang. Naghahanap kami ng pwedeng maging personal maid ng aming anak. Personal maid? Ilang taon na po ba ang anak ninyo? Bakit po kailangan ng personal maid? Sunod-sunod na tanong ni Elsie. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng Ginoo. He's 28. Nagka-aksidente ang anak ko nung nakaraang taon. Dahilan para hindi na siya makalakad. Malamig, ang katotohanan ay masakit. Hindi pa sigurado kung kailan siya makakabalik sa dati. Dahil pati therapy
ay tinatanggihan niya at walang tumatagal na personal maid sa kanya. Halos araw-araw kaming naghahanap ng kapalit. Bakit po? Tanong ni Elsie. Ang ginang naman ang sumagot, may lungkot sa mga mata. Simula nang maaksidente ang aming anak, naging mainitin ang kanyang ulo. Ang galit niya sa pangyayari at sa kanyang sarili ay naibubunto niya sa mga naging katulong, kaya umaalis agad ang mga ito. Ganon po kasama ang ugali ng anak niyo? Tanong ni Elsie. Medyo nagulat. Hindi talaga siya ganon, iha, pilit ng ginang. Kaya lang, sino bang makakaintindi sa kanya na kaya lang siya ganon dahil sa kalagayan niya? Kaya nahihirapan kami kung may mahahanap ba kaming personal maid na kaya siyang intindihin. Maiintindihan namin kung hindi mo matatanggap ang trabahong iniaalok namin, sabi ng Ginoo. Pero yun lang ang kaya naming ialok na trabaho sa ngayon, iha. Natigilan si Elsie. Tiningnan niya ang mag-asawa. Ramdam niya ang kanilang pag-aalala, ang kanilang pagmamahal bilang magulang. Alam niyang hindi madali para sa kanila, pero wala silang magawa. Dahil sa pagiging magulang, wala sa kanilang mga pagpipilian ng sumuko o sukuan ang kanilang anak. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elsie. Isang ngiting puno ng determinasyon. Sige po, tatanggapin ko po. Nagulat ang mag-asawa. Sigurado ka ba, iha? Baka mapaiyak ka lang din ng anak namin. Masakit siyang magsalita. Kaya ko po yung anak niyo, matapang na sagot ni Elsie. Yung magnanakaw nga po, kaya ko eh. Hindi naman po siguro nananakit physically, di ba? Hindi, agad na sagot ng ginang. Hindi nananakit ng pisikal ang anak namin, iha. Yun naman po pala eh, sabi ni Elsie at natawa. Kawawa naman po kasi siya kung nananakit siya ng pisikal. Ha? Bakit? Kasi po, pumapatol ako eh. Baka lalo lamang siyang hindi makalakad. Natawa rin ang mag-asawa at nakahinga ng maluwag. Natutuwa sila sa tapang ng dalaga. Sa wakas, mayroon na silang pag-asa. Nang araw na iyon, matapos ang lahat ng usapan, sinamahan ng mag-asawang Montreal si Elsie pauwi sa kanilang lugar. Nahihiyaman siya, pinatuloy pa rin niya ang mga ito sa kanilang maliit ngunit malinis na bahay. Pasok po muna kayo. Pasensya na po sa maliit at mainit naming bahay, sabi ni Elsie. Don't mind us, iha. Okay lang kami, sagot agad ng Ginoo. Saglit lang si Elsie. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. 2 bag lang ang bitbit niya. Habang naghihintay ang mag-asawa, napansin nila ang isang picture frame. Graduation day ni Elsie kasama ang kanyang ina. Isang simpleng larawan, ngunit puno ng pagmamahal. Pagbalik ni Elsie, dala ang kanyang mga bag, napansin niya ang tingin ng ginang sa larawan. Mama ko po yan at ako nung graduation ko. Kung ayaw mong masaktan, huwag mo nang itanong. Ito ang nasa isip ni Elsie. Ngunit nagtanong pa rin ang ginang. If you don't mind, where is she now? Kamamatay lang po. 3 buwan ago. Dahil po sa atake, mahinang sagot ni Elsie. Nagulat ang mag-asawa. Oh, sorry to hear that, sabi ng ginang. So ikaw lang mag-isa sa buhay? Tanong pa ng Ginoo. May mga tiyahin naman po ako, kaya lang hindi po sila ka-close ng mama ko. Kaya parang, opo, ako na lang po mag-isa. Sa mga sandaling iyon, mas lalong naintindihan ng mag-asawa ang determinasyon ni Elsie. Kaya pala ganito siya katapang, kaya pala hindi siya basta-basta sumusuko. Nang makarating sila sa mansyon ni Jethro, namamangha si Elsie. Napakalaki ng bahay, para siyang nasa pelikula. Ganito yung bahay ng mga mayayaman sa palabas, bulong niya. Pasok na tayo, iha. Yung driver na ang bahala sa mga gamit mo, sabi ng Ginoo. Agad na dumiretso ang ama ni Jethro sa kwarto ng binata. Gusto niyang ihanda ang anak. What? Akala ko ba umuwi na kayo? Tanong ni Jethro sa ama. You need to meet your new personal maid, Jethro. What? I told you I don't need one, Dad. Galit na sagot ng binata. Let's go outside. Your mom and your new maid are waiting in the living area. Napabuntong hininga si Jethro. Nag-aaksaya lang kayo ng oras at pera, Dad. Aalis din yan. Then be good, son. Walang aalis kung nagiging mabait ka sa kanila. You wouldn't understand. I do.
Believe me, I do understand, son. Hindi na sumagot ang binata. Habang tinutulak ng ama ang kanyang wheelchair patungo sa sala, una niyang napansin si Elsie, isang magandang dalaga na nakasuot ng simpleng damit. Nakapamaang si Elsie nang lumabas si Jethro. Alam na niya ang lahat ng bawal at pwede na naikwento ng ginang habang naghihintay sila. Iho, meet your new personal maid, Elsie. Elsie, my son, Jethro. Nice to meet you, sabi ni Elsie at bahagyang ngumiti. Nagbuntong hininga si Jethro. Ma, kakaalis lang nung isa kanina. May dala na naman kayong bago. Nagsasayang lang kayo ng pera. Kaya ko naman ang sarili ko. Nataas ang isang kilay ni Elsie. Kaya ang sarili niya yan, sinong niloloko niya? Huwag mong masyadong pahirapan si Elsie, iho. Naipaliwanag ko na sa kanya ang trabaho niya, kaya siya na ang bahala sa iyo, sabi ng ginang. Hindi na sumagot si Jethro, nilapitan na lang ng ginang si Elsie. Elsie, ikaw na ang bahala ha? Tawagan mo na lang kami kapag may problema. Sige po, ingat po kayo. Salamat po, sagot ni Elsie. Ngumiti ang mag-asawa at nagpaalam. Iniwan nila si Jethro na nakatitig kay Elsie. Ramdam naman iyon ni Elsie. Kaya nang makaalis ang mag-asawa, nagtataka siyang lumingon kay Jethro. Bakit? Magkanong binayad at pinangako sa iyo ng parents ko para pumayag ka sa trabahong ito? Malamig na tanong ni Jethro. Nataas na naman ang kilay ni Elsie. Bakit? Malaki ba silang magbayad? Hindi ko na kasi natanong kung magkano. Naglolo ko siya. Sadyang sinasagot niya lang ito. Pumayag ka sa trabaho nang hindi mo inalam kung magkano ang sasahurin mo. Imposible. Mukhang mahirap magpigil kung ganito ang kaharap, naisip ni Elsie. Alam mo, hindi pa nga ako nagsisimula sa trabaho ko, pero nilalabas mo na agad ang sungay mo. What? Gutom ka na siguro, ano? Sige, magluluto na ako para makakain ka na. Magagabi na rin naman. No need. Baka masayang lang yung mga ingredients kagaya na lang ng ginawa ng ilang maids dahil hindi naman masarap magluto. Pinasimpleng Jethro. Pasmado talaga ang bibig ng isang ito. Kaya naman pala walang tumagal naisip ni Elsie. Baka mapahiya ka kapag natikman mo ang luto ko. Baka isipin mo nasa 5-star hotel ka. Mayabang na sagot ni Elsie. Whatever, siguraduhin mo lang na hindi ka magsasayang ng pagkain. Kundi, ngayon pa lang, umalis ka na. At kapag masarap, ikaw ang umalis, ha? Birong sabi ni Elsie. What? Joke lang, sige, magluluto na ako para matahimik ka na. Saad ni Elsie bago dumiretso sa kusina, naiwan si Jethro na nakakunot ang noo. Saan ba napulot ni na ma'am ang babaeng ito na hindi man lang masindak? Tingnan natin, bukas aalis ka na rin. Nang gabing iyon, matapos magluto si Elsie, buong pagmamalaki siyang tumayo sa tapat ni Jethro. Hinihintay niya ang reaksyon nito. Paborito ng binata ang chicken curry ayon sa kanyang ginang. At alam din niya na walang nakakakuha ng tamang timpla ng ulam na iyon para kay Jethro sa lahat ng naging katulong nito. Kahit may tiwala si Elsie sa kanyang kakayahan, chef ang kanyang ina, kinabahan pa rin siya. Kumain si Jethro. Sa unang subo, natigilan siya. Mutad, malapit sa timplang gusto ko, naisip niya, ngunit hindi niya ipinahalata. Masarap ba? Tanong ni Elsie, at ang mga mata niya ay nagtatanong. Pwede na, malamig na sagot ni Jethro at nagpatuloy sa pagkain. Napangibit si Elsie. Hay, ayaw pang aminin na nasarapan. Akala mo namang mababawasan ang yaman kapag inamin, bulong niya. Are you saying something? Biglang tanong ni Jethro. Ha? Wala. Mabilis niyang sagot. Sabi ko, eat well. Manghuhugas lang ako ng mga pinanggamitan ko sa kusina. Hindi na sumagot ang binata. Dumiretso na si Elsie sa kusina at nagsimulang maghugas. Kunwari pang pwede na, pero sarap na sarap naman, bulong niya sa sarili. Wala pang hindi nasasarapan sa mga luto ko. Pinalaki ata ako ng isang chef. Lingid sa kaalaman ni Elsie, nasa likod lang pala ng pader ng kusina si Jethro. Napunta sana doon ang binata para maghugas ng pinagkainan.
Ngunit natigilan siya nang marinig na kinakausap ni Elsie ang sarili. Narinig niya ang lahat. Napailing si Jethro. Masyado naman ata siyang bilib sa sarili. Maya-maya lumabas si Jethro. Nagulat si Elsie nang makita niya ito. "Ay kabayo!" Napahawak pa siya sa dibdib. "Anong ginagawa mo dito, sir? Magugulatin ka masyado. Dadalhin ko yung pinagkainan ko." "Ha? Sana iniwan mo na. Ako na ang bahalang maglinis." "Dala ko na." Malamig na sagot ni Jethro. "Oo nga, akin na." Nataranta si Elsie. "Magpapahinga na ako, kaya ayoko nang maingay, ha?" Utos ni Jethro. "Ihahatid na kita." "No, kaya ko. Nasa ground floor lang naman yung room ko, kaya walang hagdanan ang aakyatan. Gawin mo na yung trabaho mo dyan. Hindi ko kailangan ng tulong mo." Natahimik si Elsie. Tinitigan niya ang binata na patungo sa kanyang kwarto, nakaupo sa wheelchair. Totoo nga yung balita, magaspang nga yung ugali. Pero naiintindihan ko naman, dala lang siguro ng kalagayan niya. Napabuntong hininga ito. "Kaya ko to. Magbabait din siya sa tulong ko. Bago mo ako mapaiyak, ikaw na muna yung papaiyakin ko." Nag-isip pa siya. Kinabukasan, maagang nagising si Elsie. Nakapagluto na siya ng almusal. Ngayon naman, nagdidilig na siya ng mga halaman sa teras. Parang konting kembot na lang, madededo na kayo. Bulong niya sa mga halaman. "Hindi ba kayo dinidiligan ng amo niyo? Puro sigaw, puro galit, dilig, ayaw." "What are you doing?" "Ay kabag!" Gulat na bulyaw ni Elsie dahil sa biglang pagsasalita ni Jethro mula sa kanyang likuran. "Gising ka na pala, sir. Sinong kinakausap mo, ha?" Yung mga halaman. Sabi kasi ng mga matatanda, dapat kinakausap yung mga halaman para maganda yung tubo at para masaya ang buhay. Sinong matinong tao ang maniniwala na makakapagpasaya ng buhay ang pag-uusap sa mga halaman? Ako. Ngumiti si Elsie. "Nakapagluto ka na ba?" "Oo naman, yes. Kanina pa gusto kong kumain." Malamig na tugon ng binata. Okay. Maghahanda na ako." Hahawakan na sana niya ang wheelchair para itulak sa kusina, ngunit itinaas ni Jethro ang kanyang kamay. "Huwag." Hinayaan na lamang ni Elsie na itulak ng binata ang kanyang sarili. "Laging galit. Maaga kang tatanda niyan." Mahinang saad ng dalaga bago sumunod at dumiretso sa kusina. Habang kumakain si Jethro, tahimik si Elsie na nakamasid. "Bakit hindi ka pa sumabay kumain?" Biglang tanong ni Jethro. Bahagyang nagulat si Elsie. "Ha? Okay lang, sir. Mamaya na ako. Mukhang enjoy na enjoy ka sa pagkain. Sabi ko naman sa'yo, masarap akong magluto eh." "May sinabi ba akong masarap ang luto mo?" Malamig nitong tanong bago nagpatuloy sa pagkain. Pasimple namang umirap sa hangin si Elsie. "Sabi ko nga, are you going to watch me every time I eat, ha?" Kinabahan si Elsie dahil sa malamig na tinig at seryosong tingin ng binata. Ngunit hindi niya ipinahalata. Kailangan niyang mapaamo ang kanyang amo. "If you're not going to join me and just watch me, just leave and do your things. I don't want anyone staring at me while eating. Leave." "Oh, okay. Sorry." Saad ni Elsie bago umalis sa dining at bumalik sa terrace. Nagbuntong hininga siya. Kinuha niya ang pandilig ng halaman. Nakanguso. Kapag ganyan siya ng ganyan, mukhang malabo siyang magkaasawa. O kahit girlfriend pa yan. Katulong nga, walang tumatagal sa ugali niya, parang laging pasa ng mundo, tapos isi-share pa sa iba pagkausap niya sa sarili. Samantala, napatitig naman sa pagkain si Jethro pagkaalis ni Elsie sa dining area. Paano ko siya mapapaalis kung wala siyang ginagawang mali? Sa bagay, unang araw pa lang naman, baka nagpapakitang tao lamang ngayon. Pero siya na yung pinakatumagal sa mga naging maid ko at umabot pa sa kinabukasan, nasabi na lamang ng binata. Sa mga lumipas na araw, malamig pa rin ang pakikitungo ni Jethro kay Elsie. Bagaman hindi na gaanong nasisigawan si Elsie dahil nagagawa naman niya ng maayos ang trabaho, ramdam pa rin niya ang gasgaspang na ugali nito. Pero hindi siya sumusuko. Isang araw, habang nasa banyo si Elsie,
Nagulantang siya sa sigaw ni Jethro. Elsie! Elsie! Nataranta siya at agad na lumabas. Sir! Sir! Ano pong nangyari? Ano to? Galit na tanong ni Jethro, nakaturo sa mga nilalabhan ni Elsie. Mga tubal, sir, sagot ni Elsie, nagtataka. Bakit po yun ang tinatanong nyo? Shut up! Biglang sigaw ni Jethro. Ay, shut up! Gulat na naibulalas ni Elsie. Galit na naman siya. Akala ko ba alam mo ang trabaho mo? Oo nga, sir, nasabi lahat ng mami nyo. Naintindihan mo ba lahat? Yes, sir, naintindihan. Ba't mukhang hindi naman? Ha? Bakit magkasama ang mga polo shirt ko na pang-meeting sa mga regular shirt ko? Galit nitong tanong na ikinagulat ni Elsie. Napapitlag siya. Pareho naman po kasing kulay, kaya pinagsama ko na. Elsie, ulitin mo ang laban ng mga damit ko. Ibukod mo, naiintindihan mo. Sige, sir. First and last warning, emo yan, Elsie. Ayoko ng palpak dito, naiintindihan mo? Yes, sir. Hahawakan sana ni Elsie ang wheelchair para tulungang iikot si Jethro, pero sinigawan na naman siya nito. Kaya ko, para kang baldado sa akin. Sabi ko nga, bulong ni Elsie. Pinanood lamang niya ang binata na umalis. Laging nakasigaw. Akala mo namang bingi ang kausap. Sisigawan din kita. Not now but soon. Itaga mo sa buwan. Isang araw bumisita ang ginang, dala ang groceries. Iha, kumusta? Tanong nito. Hindi po ba dapat ang kumustahin niyo po yung anak niyo? Tanong ni Elsie. Mukha namang walang pagbabago sa anak ko, iha. Pero sigurado akong nasigawan ka na rin niya, kaya kinukumusta kita. Ah, okay naman po ako. Mag-iisang linggo ka na. Buti kaya mo pa. Oo naman po. Pero pwede po ba akong humingi ng permiso? Permiso? Para saan? Nagtatakang tanong ng ginang. Tumingin si Elsie sa terrace kung nasaan si Jethro. Sila naman ay nasa sala. Pwede po bang sigawan din minsan yung anak nyo? Natigilan ng ginang. Para naman po makabawi ako. Tsaka para na rin po makakita siya ng katapat niya at matigil na siya sa kakasigaw. Ganun ba yon? Opo. Oh, sige. Sigawan mo rin pabalik kapag sinigawan ka. Walang problema talaga po. Oo, baka nga kailangan lang ng katapat ng taong yan para matauhan. Napangiti naman si Elsie. Yes, may basbas na. Makakabawi na ako. Kahit ang ginang ay natawa na lamang. Alam niya kung gaano kahirap alagaan ang kanyang anak dahil sa kalagayan nito. Mas nababahala sila para kay Elsie. Lalo pat kamamatay lang ng mga magulang nito. Dahil nakakuha na ng permiso, hindi na nagpigil si Elsie. Nang muling sigawan siya ni Jethro, sinigawan din niya ito pabalik. Sir, may gusto ka bang menu ngayong tanghali? Baka kasi may cravings kayo na gustong kainin. Sabihin niyo lang, sabi ni Elsie. Natigilan si Jethro sa pagbabasa mula sa kanyang library. Nothing. Sure ka? Baka may gusto kayong ulam o merienda para maaga. Ano bang kulit mo? Sigaw ni Jethro. Napapitlag si Elsie, napapikit. Ngunit naaalala niya na may permiso siya. Bakit ka sumisigaw? Sigaw niya pabalik. Nagulat si Jethro, napakurap. Kailangan laging nakasigaw, ha? Bakit ka sumisigaw? Dahil sumisigaw ka. Oh, anong pakiramdam ng masigawan, ha? Pwede mong sabihin ng maayos. Ayaw mong magbigay ng gusto mong menu o cravings mo. Wag, dagdag ni Elsie, bago padabog na umalis sa library. Napamaang si Jethro, tsaka pa lang siya nakahinga ng maayos. Anong problema niya? Bakit siya naninigaw? Amo niya ako, di ba? Nagtatakang tanong niya. Nang makarating sa kusina, napabuntong hininga si Elsie. Akala mo hindi ako babawi, tingnan lang natin. Sisigawan kita kapag sinisigawan mo ako para alam mo ang pakiramdam. Lintik lang ang walang ganti. Bulong nito sa sarili bago nagsimulang magluto. Kahit nandoon ang mga magulang ni Jethro, nagsisigawan pa rin sina Jethro at Elsie. Wala namang ginawa ang mga magulang kundi panoorin ang dalawa. Natatawa na lang sila dahil sa wakas nakahanap ng katapat ang kanilang anak. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Elsie ang kakaiba. Hindi na siya nakakatanggap ng paninigaw mula kay Jethro. Nagtaka siya. Sa isip niya, marahil ay dahil sa huli niyang sinabi
na natauhan ng kaunti ang kanyang amo. Isang gabi, naabutan niya si Jethro sa terrace. Malamig ang gabi. Bago siya lumabas, nagtimpla muna siya ng 2 kape at kumuha ng kumot para ibalot kay Jethro. "Sir, kepe o," sabi niya at inilapag ang 2 tasa sa mesa. Nagtataka siyang tiningnan ni Jethro. Maya-maya pa, kinuha ni Elsie ang kumot at ibinalot sa binata. Natigilan si Jethro. Ito ang unang beses na may gumawa niyon sa kanya. Marahil dahil sa awa, kaya ganito na lang siya ituring ng aking katulong, naisip niya. "Anong ginagawa mo dito sa labas, sir? Gabi na at malamig. Baka mamaya niyan sipunin ka pa," sabi ni Elsie. "Why?" tanong ni Jethro. "Ha? Anong why? Malamang mahamog dito." Nagbuntong hininga ang binata. "That's not what I mean." "Ano nga ba? Kasama ba sa babayaran ni na mami na maging concern ng ganyan sa akin? Adik ka ba?" Diretsyong tanong ni Elsie. "Kahit hindi ako bayaran ng mami at daddy mo, likas na sa akin ang pagiging mabuting tao. Kahit hindi masyadong halata, may halong biro. Kailangan ba talaga lahat may bayad? Sa bagay kaya mong bilhin lahat ng gusto mo, pero hindi yung kailangan mo." "What do you mean?" tanong ni Jethro. "Alam ko na kaya ninyong bilhin ng pamilya ninyo ang lahat ng gusto ninyo, pero tanong ko lang, ang totoong kailangan mo ba kayang bilhin ng pera mo?" Dumitig si Elsie kay Jethro. "I mean, don't get me wrong. Alam ko na may kailangan ka sa buhay na hindi mabili ng pera." Napatitig si Jethro kay Elsie. Pakiramdam niya, nababasa ni Elsie ang totoo niyang nararamdaman. Hindi siya nakasagot. Nagbuntong hininga si Elsie. Umupo siya sa isang upuan at kinuha ang kanyang kape. Inabot naman niya kay Jethro ang isa. "Alam kong mahirap yang kalagayan mo. Alam ko kung gaano mo sinisisi ang sarili," sabi ni Elsie, mahina. "Wala kang alam! Huwag ka nga!" angil ni Jethro. "Sinisira mo agad eh. Nagsisimula pa nga lang ako. Matuto ka ngang makinig minsan." Inis na sabi ni Elsie. Bahagyang tumaas ang boses. Nagulat si Jethro. "Bakit ka naninigaw?" "Makinig ka nga muna kasi minsan kailangan mo ring makarinig ng advice mula sa ibang tao. Baka sakaling malinawan ka. Hindi kasi porket feeling mo na tama ka na talaga." "Ano bang gusto mong sabihin?" tanong ni Jethro. Nagbuntong hininga si Elsie. "Aksidenteng nangyari sa iyo. Alam kong alam mo yun at dahil doon, wala kang masisisi kundi sarili mo. Na hindi naman dapat kasi aksidente nga. Pero kung yun ang ikagagaan ng loob mo, go. Pero hindi habang buhay, sir. Parang gusto mo namang dalhin sa hukay eh. Ba't ba parang minamadali mo ang buhay ko? Hindi naman. Ang akin lang, kung hindi ka naaawa sa sarili mo, at least sana maawa ka sa parents mo." "Anong ibig mong sabihin? Nahihirapan na silang makita kang ganyan, hindi dahil sa awa o sa kung anuman. Anak ka nila, kaya natural na mas doble ang sakit na nararamdaman nila para sa iyo. Gusto nilang gawin ng lahat para matulungan ka, pero kung hindi mo naman tutulungan ang sarili mo, wala rin." Napaisip si Jethro sa sinabi ni Elsie. Nawala na siya ng pag-asa na makakalakad muli simula nang mawalan siya ng pakiramdam sa kanyang mga paa. Hindi niya kayang maniwala sa doktor na may pag-asa pa siyang makalakad kung magpapatherapy ito. Ang nasa isip niya noon ay sinasabi lang, "Yun," para palubagin ang kanyang loob. Hindi siya sumagot. Tumayo na si Elsie. "Sana alam mo na sa huli, sarili mo lamang din ang makakatulong sa'yo. Hindi ang ibang tao." Tumingin siya kay Jethro. "Pumasok ka na, sir. Baka sipunin ka. Mauna na ako." Iniwan ni Elsie si Jethro. Napatingala si Jethro sa mga bituin sa langit at napabuntong hininga. Maybe she's right. But who knows what I'm going through? Hindi naman nila maintindihan ang pinagdadaanan ko. Pero kainis. May point talaga siya eh. Napakamot ito sa kanyang ulo. Maya-maya pa, napagpasiyahan na niyang pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, maagang namalengke si Elsie. Siya na ang pinag-grocery ng mga magulang ni Jethro dahil abala ang mga ito. Tulog pa naman si Jethro nang umalis siya.
kaya nag-iwan na lang siya ng almusal sa mesa. Habang namimili si Elsie sa grocery, may isang istante na napakataas. Nakatingala siya. Bakit naman napakataas ng istante na to at nasa pinakataas pa yung tissue? Kailangan ba may dalang hagdan lagi yung shopper dito? Kaloka! Inis na bulong niya. Maya-maya, nagulat siya nang biglang may kumuha ng tissue at inabot sa kanya. Here, sabi ng isang boses ng lalaki. Dahan-dahang tumingala si Elsie. Bumungad sa kanya ang isang gwapong lalaking nakangiti. Thank you. Ilan ba ang kailangan mo? Tama na ba yung isang pack by 8? Tanong ng lalaki. Dalawa sana. Okay lang ba? Paabot ulit ng isa pa. Lubusin mo na yung pagtulong mo, biro ni Elsie. Natawa naman ang lalaki. Isang hapon, habang si Elsie ay nasa mall, hindi niya alam ang malaking pagbabagong nagaganap sa mansyon. Dinalaw ng ina ni Jethro ang binata. Nakaupo si Jethro sa sala, tahimik na nanonood ng telebisyon. Jethro, anak! Bati ng ina na may kaunting pilit sa boses. Ayaw mo ba talagang magpa-therapy? Napabuntong hininga si Jethro. Para ka namang si Elsie, ma. Paulit-ulit na lang niyang tinatanong. Ayoko nga, di ba? Isang ngiti ang sumilay sa labi ng ina. Nakita niya ang pagkukumpara ni Jethro kay Elsie. Isang magandang senyales. Ngunit kailangan niyang lalong itulak ang kanyang anak. Ganun ba? Sabi ng ina, at sa boses niya ay may bahid ng lungkot. Nagkunwari siya, kung ganun, papaalisin ko na si Elsie. Agad na lumingon si Jethro sa kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. What? Why? Kasi ang usapan namin hanggang sa makalakad ka lang. Yun ay kung magpapatherapy ka. Paliwanag ng ina, mahinahon. Kaya lang, dahil ayaw mong magpa-therapy, ibig sabihin, wala ring pag-asa na makalakad ka. Tiningnan ni Jethro ang kanyang ina, naguguluhan. Ang pangako ko kay Elsie, hanggang makalakad ka lang ang kontrata niya, patuloy ng ina. Tutal, may gusto namang kumuha sa kanya ng mas magandang opportunity para sa kanya. Napuno ng pagtataka at takot ang mukha ni Jethro. What are you talking about, Mom? Anong may gustong kumuha? Anong opportunity? Anong kontrata? Sunod-sunod niyang tanong. Nang makilala namin si Elsie, naghahanap siya ng trabaho. Inalok namin siya at sinabi ang kanyang magiging trabaho. At para mas pumayag siya, napagkasunduan namin na mananatili lang siya dito hanggang sa makalakad ka na. Bumuntong hininga ang ina. Pero mukhang hindi naman mangyayari dahil ayaw mo namang magpa-therapy. Kawawa naman si Elsie kung ikukulong ko lang siya dito. Ayaw mo namang tulungan ang sarili mo. Napayuko si Jethro. Hindi siya sumagot. Ngunit ang loob niya ay kumukulo. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pag-aalala. Nagpatuloy ang ginang. About naman sa great opportunity for her. Your cousin wants Elsie to be his secretary. What? Gulat na tanong ni Jethro. Pati ang kanyang ina ay napahawak sa dibdib dahil sa gulat. What's with your reaction, iho? Ginulat mo ako. Bakit niyo ipinamigay ang personal maid ko, ma? Halos sumisigaw na si Jethro. She's working for me. I know. Then why? Nagtaka ang ginang sa reaksyon ng kanyang anak, ngunit maya-maya lamang isang pasimpleng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa wakas, siguro ay may nararamdaman na ang kanyang anak para sa dalaga. Sinabi ko na nga, di ba? Nandito lang siya para tulungan ka, ikaw, hanggang sa makalakad ka, kaya lang ayaw mo namang tulungan ang sarili mo. Kaya mas okay na siguro kung kay Gavin na lang siya magtrabaho. Ginagawang mas matindi ang sitwasyon ng ina. Alam mo, mukhang type siya ng pinsan mo eh. Okay na yun, mag-isa lang sa buhay si Elsie at nasa edad na rin naman. Ma'am, what? Napasigaw si Jethro. Bakit ka sumisigaw? Hindi siya aalis, pero magpapatherapy na ako. Natigilan ang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Talaga? Yeah, tell that to Gavin, Mom. Pagkatapos nito, ipinihit niya ang kanyang wheelchair pabalik sa kanyang kwarto. Nagniting aso ang ginang.
Pwede naman niyang sabihin na ayaw niyang mapunta sa iba si Elsie at gusto niya lamang siya. Pero ganun pa rin siya, mailap. Ang mahalaga, pumayag na siyang magpa-therapy. Masaya naman niyang ibinalita ito sa kanyang asawa pagbalik nito sa kanilang bahay. Agad napansin ng Ginoo ang kaligayahan ng asawa. Ba't parang ang saya mo naman ata ngayon? Parang ngayon ka lang ngumiti ng ganyan matapos mong dalawin si Jethro. May napansin kasi ako sa anak natin, Hon. Napansin? Ano naman yun? Ngumiti ang ginang at tinabihan ang asawa sa sofa. Palagay ko, may kakaiba kay Jethro. Palagay ko may gusto na ang anak natin sa kanyang personal maid na si Elsie. Ha? Paano mo naman nasabi yan, Hon? Parang imposible naman yata yan. Sa dami niyang naging maid, ngayon lang ako nakarinig na posible pala siyang magkagusto. Nagulat ang Ginoo. At isa pa, magpapatherapy na raw siya? Talaga? Oo, sinabi niya mismo. Bakit? Bakit biglang pumayag na siya? At anong kinalaman niyan sa hinala mong may gusto ang anak natin kay Elsie? Sinabi ko sa kanya na ililipat ko na lang si Elsie kay Gavin bilang sekretarya dahil ayaw naman niyang magpa-therapy. Ayun, agad-agad gusto na niyang magpa-therapy para hindi umalis si Elsie. Talaga? Yeah. Sa tingin mo bakit bigla niyang gustong magpa-therapy after niyang marinig na gustong kunin ni Gavin si Elsie, di ba? Yeah, you have a point, Hon. Napaisip ang Ginoo. Okay lang ba sa'yo ang alin na magkagusto ang anak natin sa kanyang maid? We already knew that Elsie is alone now after her parents passed away. She's not from a rich family like you want for our son. Ngumiti naman ang Ginoo. Sa totoo lang, matapos ang nangyari sa anak natin, hindi ko na naisip yan. Dahil para sa akin, ang mahalaga ay kung saan siya masaya. Matagal na rin nating hindi nakikitang ngumingiti katulad ng dati. Sa bagay, siguro nga, hayaan na lang natin kung saan magiging masaya ang anak natin. Mukhang si Elsie din ang magpapabalik sa dating sigla ng ating anak. Nagngitian na lamang silang mag-asawa at masaya para sa pagpayag ng kanilang anak na magpa-therapy. Sa tagal na nilang pinipilit yon, ngayon lamang ito nagpresenta at dahil yon sa dalagang si Elsie. Kinabukasan si Jethro ay naghanda. Ang desisyon niyang magpa-therapy ay isang malaking hakbang. Naisip niya na ang pagdaan sa therapy ay magiging mahirap, puno ng sakit at pagdududa. Ngunit may isang tao na ngayon ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pagdududa. Elsie, maghanda ka, utos ni Jethro sa dalaga isang araw. Ikinagulat yon ni Elsie. Mag-aayos, sir? Ng sala, kwarto mo, ng sarili mo? Tanong ni Elsie. At ang mga gamit na dadalhin natin para sa therapy ko. Nabigla si Elsie. Nabitawan niya ang hawak na basahan. Therapy? Yeah? As in, magpapatherapy ka na, sir? Hindi niya makapaniwala. Hindi, prank lang. Oo nga, ang kulit. Bilisan mo't baka mahuli na tayo, sagot ni Jethro. Pilit pinipigilan ang ngiti. Ngiti-ngiti naman si Elsie. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sige sir, mabilis lang ako. Wait ka lang dyan ha. Nakangiti nitong sabi bago nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto para magbihis. Napapailing naman si Jethro habang pasimple at napakasarap ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang naging reaksyon ni Elsie ang nagpatunay sa kanyang sarili. Tama ang kanyang desisyon. Hindi naging madali ang unang araw ni Jethro sa therapy. Nanibago siya. Talagang nasasaktan. Bawat galaw, bawat pilit ay isang pagsubok. Ngunit mayroong isang bagay na nakapagpapagaan sa lahat ng hirap at sakit. Ito ang boses ni Elsie. Sa tuwing naririnig niya ang boses ni Elsie at sa tuwing napapatingin siya dito, parang nababawasan ng kanyang pasakit. Go sir! Kaya mo yan! Cheer ni Elsie. Mas masakit pa sa tenga yung sigaw mo kaysa dyan eh. Kahit ang therapist ni Jethro ay natatawa na lamang. Imbes na mainis ang binata, natawa na lang din ito. Sa bawat cheer, sa bawat biro, sa bawat pangungulit ni Elsie. Salitang araw ang naging session ng therapy ni Jethro para makapagpahinga din naman. Ngunit hindi siya iniwan ni Elsie sa bawat session. Hindi rin nakalimot si Elsie na i-cheer ang binata palagi.
Ang bilis ng improvement mo, sir. Sabi ni Elsie isang araw, habang unti-unti nang nakakatayo si Jethro. Kung dati mo pang naisipang magpa-therapy, malamang nakakalakad ka na ngayon. Ngumiti si Jethro, isang tunay na ngiti. Hindi kita nakilala, ha? Natigilan si Elsie. Kasi syempre, patuloy ni Jethro. Hindi na maghahanap ng personal maid yung mommy ko. Hindi kita makikilala kung sakali. Okay lang yon. At least nakalakad ka naman agad. Okay rin naman na inuna ko yung tigas ng ulo ko, sabi ni Jethro at tiningnan si Elsie. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi nakasagot si Elsie. Napatitig na lamang siya kay Jethro. Ayaw man niyang bigyan ng ibang kahulugan ang mga sinasabi nito. Napansin din niya na may kakaiba sa binata simula nang pumayag ito na magpa-therapy. May kakaibang lambot sa kanyang mga mata. May kakaibang pagngiti. Ngunit dahil amo niya ang binata at aalis din naman siya sa poder nito kapag nakalakad na ito, pilit na lamang niya iyong kinakalimutan. Ikinulong niya sa puso ang anumang damdaming namumuo. Hindi pwedeng magkaiba sila ng mundo. Makalipas pa ang ilang buwan, hindi na kinailangan ni Jethro ang wheelchair. Nakakatayo na siya gamit ang tungkod at saklay. Isang malaking pagbabago, isang himala. Konting push na lang sir, makakalakad ka na. Nakangiting sabi ni Elsie. Ang saya niya para sa binata. Hindi naman makangiti si Jethro. Ang mga mata niya ay puno ng iba't ibang damdamin. Lungkot, pangungulila, takot. Takot na umalis si Elsie. Salamat Elsie, ha? Mahinang sabi ng ina ni Jethro na kasama nila sa parke. Po, para saan po? Sa hindi pagsuko sa anak namin. Ikaw lang ang hindi sumuko sa kanya eh. Ha? Wala po yun, trabaho ko po yun eh, sagot ni Elsie, pilit pinapanatiling profesional. Sa mga sandaling yon, ang damdamin ni na Jethro at Elsie ay nagsimulang magbago, lumalim at naging isang bagay na hindi na basta amo at katulong. Isang bagay na kailangan nilang harapin. Saan ka nga pala magtatrabaho kapag umalis ka na, Elsie? Tanong ng ginang. Dahil sa narinig, napatingin si Jethro kay Elsie. Nag-aabang din siya ng sagot. Hindi man siya sang-ayon sa pag-alis ni Elsie kapag nakalakad na siya. Hindi rin naman niya gugustuhin na maging lumpo habang buhay. Ngunit ramdam niya sa sarili na ayaw niyang umalis sa poder niya ang dalaga. Bahala na po, sagot ni Elsie malungkot. Siguro magpapahinga na lang muna ako bago po ulit maghanap ng trabaho. Ganun ba? Sabi ng ginang. Sabay pa simpleng tiningnan ang kanyang anak na nakatingin naman kay Elsie. Hindi ba mag-isa ka na lamang sa bahay niyo? Tanong ng ginang. Opo. Hindi ka ba malulungkot doon? Mag-isa ka lang? Hindi po. Sanay na rin po ako simula nang mawala ang mama ko. Ang tono ni Elsie ay may bahid ng lungkot. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Pagtatapos ng ginang sa kanilang usapan, kita niya ang pagbuntong hininga ng kanyang anak na si Jethro. Alam niya na gusto nitong pigilan si Elsie sa pag-alis, pero wala naman siyang magagawa. Ito ang kanilang kasunduan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Makalipas ang ilang buwan ng pagte-therapy, muling nakalakad ang binata. Isang malaking tagumpay. Isang patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Ngunit, kasabay ng tagumpay na iyon, kailangan nang umalis ni Elsie gaya ng napag-usapan nila ng ginang. Ang araw ng pamamaalam ay dumating. Ang dating masayahin at puno ng pag-asa na bahay ay tila nabalot ng kalungkutan. Iha, kapag wala kang mahanap na trabaho o kaya kapag nalulungkot ka sa bahay mo, o pwede ka namang bumalik anumang oras, ha? Sabi ng ginang, may lungkot sa boses. Salamat po, sagot ni Elsie. At ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tumingin siya kay Jethro na nakaupo sa sofa. Nakatingin lang ito sa kanya ng seryoso. Walang emosyon, walang salita. Sir, mauna na po ako, mahinang sabi ni Elsie. Magbay ka naman dyan. Para naman tayong walang pinagsamahan yan biro niya kay Jethro, pilit na pinagaan ang bigat ng sitwasyon. Ingat, tipid na sagot ni Jethro. Tipid mo naman, sir, sabi ni Elsie at pilit nang ngumiti. Sige, okay na yan. Mag-iingat ka rin, sir, ha?
Ingatan mo yung mga paa mo. Hindi na sumagot ang binata. Nakatitig lamang siya kay Elsie na nakangiti kahit alam niyang malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha. Sige po, mauna na po ako, ma'am. Sige, ingat ka, iha. Tawag ka lang kapag may problema, ha? Salamat po. Nang makaalis si Elsie, naagaw ng atensyon ng ginang ang malakas na pagbuntong hininga ng kanyang anak. Tumingin siya kay Jethro, puno ng pag-aalala. May problema ba, iho? Tanong ng ginang. Sa tingin nyo, magiging okay lang siya na mag-isa? Tanong ni Jethro sa tono na hindi na niya kayang itago ang kanyang pangamba. Siguro, yun ang sabi niya, di ba? Sabi ng ginang. Yeah. Nag-aalala ka ba? Tanong ng ginang sa kanyang anak. Ako? Nag-aalala? Of course not! Mabilis na sagot ni Jethro. Bakit naman ako mag-aalala sa kanya? Nagtaka ang ginang sa naging reaksyon na yun ng kanyang anak. Mukha ngang hindi ka nag-aalala, ah. Oo, tama, hindi nga. Hindi talaga, ma'am. Kaya naman niya yung sarili niya eh. Matapang naman siya. Kaya nga siya tumagal sa akin eh. Kaya magiging okay naman siguro siya. Ma, oo naman. Pagsang-ayon na lamang ng ginang. Ngunit sa loob ni Jethro, magulo ang kanyang damdamin. Pisikal siyang gumaling, ngunit ang kanyang puso ay tila may malaking puwang na naiwan. Ang dating mansyon na minsan niyang tinakbuhan ay muling naging malamig at tahimik. Naiwan siyang mag-isa. Habang si Elsie naman ay bumalik sa kanyang simpleng buhay, bitbit ang mga alaala ng isang kakaibang paglalakbay. Makalipas lamang ang ilang araw na walang balita kay Elsie, hindi na mapakali si Jethro. Ang mansyon na minsan ay puno ng kanyang galit ay ngayon ay nababalot ng matinding katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa kanyang mga dating sigaw. Nagpunta na siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya natiis. O iho, napasugod ka? Bungad ng ina, nag-aalala. May problema ba? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Pati ang kanyang ama ay lumapit na rin. Anong nangyari? Ang tanong ni Jethro ay isa lang. May balita po ba kayo kay Elsie? Nagtaka ang mag-asawa at nagkatinginan. Ha? May nangyari ba kay Elsie, iho? Tanong ng ina. Po, hindi ko po alam. Kaya nga po tinatanong ko kayo kung may balita kayo sa kanya. Binigay ko yung number ko. Pero hindi naman ako kinokontak. Tiningnan ng ama si Jethro. May isang ideya ang Ginoo. Kung nag-aalala ka, bakit hindi mo puntahan sa bahay nila? Ha? Hindi, napatingin si Jethro sa ama. Alam niyo yung address niya, di ba? Oo naman. Gumiti ang ama. Bakit? Pupuntahan mo na ba? Hindi ko naman siya pupuntahan. Bahala siya sa buhay niya. Pilit na pagtanggi ni Jethro. Okay, kay Gavin ko na lang ibibigay yung address. Tinatanong niya rin kasi sa akin kahapon. What? Bakit niya gustong malaman, Dad? Nagsimulang mamuo ang selos kay Jethro. Ha? Ano? Gusto raw niyang alukin ng trabaho dahil nalaman niyang tapos na yung kontrata ni Elsie sa iyo. Bakit? Gusto mo bang ibigay ko na lang kay Gavin? Akin na yung address, Dad! Mabilis na utos ni Jethro. Bakit? Akala ko ba ayaw mong malaman? Pangaasar ng ama. Nagbago na po yung isip ko. Akin na po. Huwag niyong ibibigay kay Gavin, ha? Nagkatinginan ang mag-asawa, nakangiti. Nagmamadaling umalis si Jethro matapos makuha ang address ng dalaga. Hon, sa tingin ko, tama ka nga sa hinaharap, sabi ng Ginoo sa asawa habang tinitingnan ang papalayo nilang anak. I told you, sagot ng ginang nakangiti. Samantala, pinaharurot ni Jethro ang kanyang kotse patungo sa nasabing address ni Elsie. Bakit ba ayaw tantanan ni Gavin si Elsie? Ang tagal na niya dito. Wala ba siyang balak bumalik sa ibang bansa? Inis na tanong niya sa sarili habang nagmamaneho. Aba, nang makarating sa lugar na abutan niya si Elsie na nagwawalis sa tapat ng kanyang bahay. Simple lang, pero napakaganda pa rin sa paningin ni Jethro. Gulat na gulat si Elsie nang bumaba si Jethro mula sa kanyang kotse. Sir Jethro, anong ginagawa mo dito? Ha? Wala, napadaan lang. Pilit pa ring pagtanggi ni Jethro. Napadaan? Anong palagay mo dito sa bahay namin, bilihan ng souvenir? Matapang na sagot ni Elsie.
Pinapakumusta ka lang ni na mommy at daddy sa akin. Dahil wala na raw silang balita sa iyo mula nung umalis ka, ha? Araw-araw kaming magka-text ni ma'am, nagkukumustahan. Ano ba yung mga sinasabi mo, sir? Para namang napahiya si Jethro. Huminga siya ng malalim. Fine, I'm here because of you. Ang taray, parang kanta lang. O pasok ka na muna para makapagkape. Mukhang mahabang kwento yung handa mo, sir, ha? Sumunod naman si Jethro kay Elsie papasok sa bahay. Gaya ng kanyang mga magulang, napalinga rin siya sa paligid. Ang mga larawan ni Elsie kasama ang kanyang namayapang ina. Oh, kape ka na muna, sir, sabi ni Elsie. Salamat. Humigop si Jethro sa kape dahil sa kaba. Dahilan para mapaso siya. Ang init naman nito. Malamang kape yan eh. Bakit kasi hindi mo muna hinipan? Huwag ka kasing sugod ng sugod. Oo na. So ano ngang kailangan mo? Anong pinunta mo? Napabuntong hininga si Jethro. Kinakabahan. Ano? May trabaho ka na ba? Trabaho? Oh, wala pa. Hindi pa naman ako naghahanap eh. Bakit? Anong bakit? 4 na araw pa lang naman akong nakakaalis ng bahay mo. Bawal magpahinga? Sa bagay nga, bakit mo nga pala naitanong? Kapag gusto mo ng trabaho, just call me. Ha? Bakit? Hindi ka naman nalumpo, ha? Bakit? Pagiging personal maid lang ba ang kaya kong ibigay na trabaho sa iyo? Ha? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang malaman mo na bago ako malumpo, CEO na ako ng isang kumpanya. Natigilan si Elsie. Talaga? Hindi nabanggit ng mommy at daddy mo eh. It's okay. Basta kapag ready ka na, huwag kang tatanggap ng ibang trabaho mula sa iba. Just call me. I'll hire you. Paano kapag mas maganda yung offer? No, I know. Biglang sabi ni Jethro gulat. Kahit gaano pa kaganda yung offer o gaano pa kalaki yung sahod, kaya kong triplin yun. Basta huwag mong tatanggapin. I'll hire you when you're ready to work, okay? Hala, siguraduhin mo lang, ha? Mag-isa na lang ako sa buhay, kaya may isa akong binubuhay, yung sarili ko. Of course, I know. And I won't let you feel alone. Nagtaka na naman si Elsie. Teka, trabaho pa ba ang pinag-uusapan natin? Ha? Oo naman. Basta tawagan mo ako agad kapag kailangan mo ng trabaho. Aalis na ako. Hihintayin ko yung tawag mo. Okay? Ingat! Naguguluhan na lamang ang sagot ni Elsie. Nagmadali namang lumabas ng bahay si Jethro. Nang makapasok sa kanyang sasakyan, abot-abot ang kanyang paghinga. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Mamamatay na ba ako? Tanong pa nito habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nang medyo kumalma, agad naman siyang umalis. Ang naiwang si Elsie ay pinoproseso pa rin ang nangyari. Anong nangyari doon? Bakit gusto na naman niyang siya ulit ang amo ko? Hindi ba siya nauumay sa mukha ko? Ako kasi nauumay na sa mukha niyang pogi. Wait! Erase! Erase! Mali-mali! Maituloy na nga lang ang paglilinis ko. Ilang araw, naghintay si Jethro sa tawag ni Elsie, pero wala pa rin siyang natanggap. Kaya naman, hindi siya mapakali sa kanyang office. Panay rin ang tanong niya sa kanyang ina, pero wala naman itong maibigay na gusto niyang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Jethro at Elsie. Tunay na nakakataba ng puso ang kanilang paglalakbay. Mula sa sakit at pangungulila, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Isang patunay na ang paggaling ay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso. Ang pagpapatawad, pagtitiwala at pagmamahal, ito ang nagpabago sa lahat. Ngayon po, ano ang pinakapaborito ninyong aral mula sa kwentong ito? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga pananaw. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito at kung nais nyo pang makarinig ng iba pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click din po ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Marami pa po kaming inihanda. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Handa po kaming magbigay ng mga kwentong puno ng aral at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat po tayong lahat.